What's up? Panibagong obra, panibagong piyesa na naman. Ayan. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe. And syempre, pahit na rin yung notification bell para palagi kang updated sa mga videos na gagawin ko. Yan. And sa aking mga social media, please follow my Facebook page, JM Tattoo. Ayan. And syempre, sa aking TikTok account, pwede nyo na rin i-follow yon. At nagme-message ako sa lahat, nagre-reply ako sa lahat ng aking mga social media account. Kaya yan, PM na sa gusto mong patato. Yan, punta tayo dito sa pyesa. Ang pyesa natin ngayon is Polynesian. Yan. Polynesian yung pyesa natin ngayon and nanggaling na naman sa balat yung reference ni client. Kaya yan. At kung mapapansin ninyo, pinifreehand ko yung mga Polynesian ko kahit sa mga previous videos ko. Kasi mas gusto ko nag-fit talaga yung Polynesian dun sa braso ng kliyente ko. Ayaw kong ginagaya ng husto yung nando doon. Kaya marami rin kaming binago dyan sa pyesa na yan. Hindi ko na ipapakita yung reference kasi hindi rin siya masyadong maganda para sa pananaw ko. Hindi rin ganun kaganda yung reference, kaya nag-request ako kay client na baguhin namin yung mga ilang detalye at pumayag naman siya. Hindi mahirap sa kausap si client, kaya mabilis namin na pagkasundoan yung pyesa, ganun din sa price. So ngayon, kung may mapapansin nyo, nagpa-powerline ako. Yung ginamit nating powerline dyan is 14RS. Tapos sa pang thin line natin is 5RL. Hindi ako masyadong gumagamit ng makakapal. Siyempre, iniiwasan din natin yung ma-traumatize yung skin ng kliyente natin na numumbok yung mga ilang linya natin. Kaya hanggat maaari, doon lang tayo sa ikagaganda ng pyesa ng kliyente natin. And dito sa part na to, sa ibaba, ang gamit ko dyan na pinang-shade ko dyan is isang RM tsaka isang M1. Yung RM ko is yan 23 RM, malaki. And then yung gamit ko naman sa M1 is 15 para dun sa mga gusto kong i-color pack. Gaya niyan. Pero nasa paggamit niya ng needle. Kasi ako, kaya ko naman ipang color pack yung RM. Pero mas maganda talagang gamitin na pang color pack is M1. Kasi lahat ng area, masishade mo kaagad. Hindi katulad sa RM, may part lang na masishade mo ng maganda, may part na hindi. Kasi pang soft shading yun, RM, yung paggamit ng RM is pang soft shading para walang kamot-kamot sa gilid. And dun sa mga gumagawa din ng Polynesian, baka nagtataka kayo kung bakit tinatapos ko agad yung baba. Kasi yun nga, iniiwasan ko ma-traumatize yung skin kasi baka biglang bumaba yung pain tolerance si client. Kung gagawin ko is outline lahat, babalikan ko na naman siya sa baba. Sa ganong senaryo kasi is mabilis na bumababa ang pain tolerance ng kliyente kasi binabalik-balikan natin yung mga part na natapos na. Kumbaga napahinga mo na siya tapos biglang babalikan mo na naman siya ng mga after ilang oras kasi tinapos mo na yung linya. Mas magandang ganito ang gawin mong klaseng style para at least kahit papaano na may menos yung sakit nung nararanas ng client. Much better na mag-explore tayo sa paggawa ng isang pyesa kasi hindi lang naman yung pagtatrabaho natin ang inaatupag natin dyan, kundi syempre yung nararamdaman din ng kliyente kung nasasaktan na ba siya ng sobra, kung hanggang saan pa ba yung kakayanin niya. Para at least kahit papaano, malas din yung hirap ng client kasi aminin mo natin na hindi, nasasaktan siya habang tinatatuan natin. Ang nagdadala na lang ng tibay niya dyan is yung kagustuhan niya na matapos yung pyesa. Kung tatanungin ninyo kung anong gamit kong ink dyan, ang gamit kong ink dyan is Dynamic Triple Black. Tapos sa diluted, syempre, alam niyo na kung ano yan. Anong gamit ko dyan? Syempre, own mix yan. Tapos kung mapapansin ninyo, meron siyang naunang linya na manipis. Yan yung bloodline na ginagamit ko. Ang gamit kong pang linya dyan is 3RL para hindi siya masyadong umbok. And sinasagasaan ko na lang yan ng panibagong linya ng RS para kahit papano kapit na kagad yung ink sa loob. Based kasi sa experience ko is magandang papasukin ng isang linya kapag may sugat na. Hindi lang naman siguro sa linya, baka kahit siguro sa shading, parehas lang din na maganda pa kapitin kapag may sugat na ang balat. And kung tatanungin ninyo kung anong gamit kong voltahe, depende. Minsan sa linya, gumagamit ako ng 6, hanggang 7 hanggang 8. Hindi ako masyadong gumagamit ng 9 kapag naglilinya ako kasi enough na sa akin yung power ng 8 Ang totoo kasi mataas na nga sa akin yung 8 Minsan magbababa ako ng 6 kapag manipis yung gamit kong linya. Sa shading naman, talagang hindi ako umabot ng 8. Hanggang 7 lang ako niyan kasi mas nai-enjoy ko yung pagpapack or pagko-color packing
ng mabagal ang linya. Kasi mas nalalaro ko ng maayos yung pag-i-scribble ko ng ano, ng needle. Compare sa mataas na boltahe, kailangan mo rin bilisan yung pag-ikot-ikot ng needle do'n sa loob ng skin, and hindi ko siya masyadong trip. Kasi minsan may naiiwang butas pa rin and then kailangan mo siyang balikan. Nakaka-trauma sa skin. Mas kawawa yung aabutin ng kliyente, nadodoble yung sakit imbis na isang pasadahan lang. Try nyo din kasi ako doon ako sanay eh. Hangga't maaari 7 lang, 7 or 6. Siyempre lalo pag nagsa-soft shading ako, talagang 6 lang ako niyan. Hindi ako umaakyat ng 7 kasi mas maganda ang outcome kapag 6. Pero didepende nga yan mga bossing sa ano, mga utol no. Didepende yan sa kasanayan ninyo kung saan kayo komportable. Yung mga sinasabi ko naman dito is pang sarili ko lang din. So ayun, hanggang dito na lang yung aking pag-iingay. Ayan, nasabi ko na yung mga dapat kong sabihin, na-share ko na yung mga dapat kong i-share. And kung may katanungan kayo, leave a message lang dyan sa ibaba. And yan, sa lahat naman gusto magpatato, message lang sa aking mga social media account. Sa aking Facebook page, TikTok account, dito sa aking YouTube, pwede nyo kayo message kahit saan. Sasagot tayo dyan. And yan, habang nandito pa tayo sa Taiwan, message lang. Nandito na lang, okay? Maraming salamat sa walang samang pagsuporta at enjoy nyo lang ang buhay ninyo. Kita-kits tayo sa mga susunod ng video. Bye-bye!